Our friends from the media for your support to Kasarilayaan. This is our event for the Pride Month, and the culmination of our 1 year's work with the LGBTQIA+ communities across the country. So maraming salamat sa suporta ninyo sa event. First question, Ms. Beth. Maybe every year po, the OBB conducts Pride reception. Gaano po ba kahalaga na maging katulong po tayo, lalo na ang gobyerno po, sa pagsulong ng pagkapantay-pantay po sa bawat isa? Yeah, mahalaga yun, Mama, dahil meron tayong mga vulnerable sectors, no? Kasama na dito yung mga PWD, mga elderly, kaya kailangan merong targeted na mga programa ang ating pamahalaan para sa mga sektor na ito, para sila ay nabibigyan ng mga oportunidad kung ano yung meron sa mga ordinaryong mamamayan. Despite po the challenges, ipinagpatuloy po ng OBP ang MTV program. Para po sa inyo, gaano po makahalaga ang pagbibigay suporta sa mga MSME, lalo na sa LGBT community? Well, yes, kung nakita ninyo kanina yung interview natin, no, sa ating mga beneficiaries, merong isa doon na narinig ko na nag-stand out. No? Sinabi niya, hindi lang ako bakla, ako ay isang business owner. So, nabibigyan sila ng mga oportunidad na gano'n na nakaka-contribute sila sa kanilang mga komunidad. And syempre, nakaka-contribute din sila sa ekonomiya ng ating bansa. Next question for G. Manmalita sa Bronzor. Sir. Ano yung reaction nito sa panawagan ng Filipino couple, si Aisha and Mace, for protection and equality ng LGBTQ? Yes, thank you, Sir Jim. Yes, kung nakita ninyo kanina sa ating mensahe, ay kinilala natin ang pending bill ni Senator Robin Padilla, Civil Union Act. Isa ito sa mga batas sana na magkikilala ng mga same-sex relationships or non-traditional families. Nabibigyan sila ng karapatan sa ilalim ng ating mga batas. Any more questions regarding the Pride event? Ms. Beth? Good, sir. Kaya kaya sa communities. Ang tanong ko lang din, so confident ba kayo this next Congress na may papasa na itong proposal din ni Senator Robin Padilla? Thank you, Ma'am Bel. Sana tumutulong ang Office of the Vice President sa opisina ni Senator Robin Padilla na maipasa ito kung kailangan niya ng tulong din ng OVP para makapagpresenta nito at mapaintindi ito sa iba pang mga senador natin, ay willing kami na tumulong. Alam natin, ma'am, na ang problem lang yung support na dito ay ang Catholic Church. No? Paano natin sila i-convince na it's about time na ipasa na nga itong bill ni Senator Padilla? Well, hindi na siguro natin kailangan na tayo yung mag-convince, no? Kasi nagsabi na si Pope Francis, kinikilala niya ang LGBTQIA community. And yun na ang pinakamataas na tao sa buong Catholic Church. No? At siya na rin ang nagsabi na kailangan meron tayong pagrespeto at meron tayong pagtanggap. May he rest in peace. Yes. One last pahabol for the Pride event. For the organization of the live program, last time, mention ko rin yung mga programs for 2026 na hindi na may pagpapatuloy. How about the Bagay Show, the live program? Meron po ba siyang nakalaan na bono for 2026? Meron naman, merong mga pabaang mga proyekto, pero lumiit sila. So, ibig sabihin nun, liit din yung mga beneficiaries. Meaning, not the amount of still 3,000 or... Yes, oo. Hindi lumiit yung amount ng grants, lumiit yung budget, so liliit din yung beneficiaries. Kumbaga, kung noon meron tayong 49, kung this year meron tayong 49 na beneficiaries, ay baka 20 na lang next year kasi lumiit yung source of fund. Another follow-up sa Pride event question. That's ETV delivered. Yes, of course, in line with the event, Pride, do you support the passage of the SOG Equality Bill as
pending in Congress for the last few years. I mean, hindi siya mapasaplas sa Twitter reading. How about you, ma'am? Maybe your thoughts about the Sochi quality bill. Do you support this bill na atakan ng lahat pending sa Congress? Okay. Yes, thank you, Sir Dempsey. Nandoon kanina sa ating mensahe, no, yung pag-review natin na sa mga batas na pending at sinabi namin ano doon ang right na for support. At tatlo ang nabanggit natin. Unang-una ang pag-amenda sa Safe Spaces Act, ang Civil Union Act ni Senator Robin Padilla ay nang pending na bill o batas na mula kay, anong pangalan nung? Sorry, nalimutan ko. Hindi. Tatlo yun eh. Yes, Anti-Discrimination Act. So ito yung mga nakita namin per legal review namin na handang-handa na siya and right na siya para suportahan at ipasa. Question for the board. You mentioned po kanina the importance of well, unfortunately, ma'am, wala kaming, pangarap lang po yun. Pangarap yun, ma'am, para sa Office of the Vice President na madagdagan yung proyekto namin para mabigyan ng oportunidad yung mga members ng LGBTQIA+ community. Well, mahalaga yun, ma'am, para sa lahat. Pero karamihan kasi usually ng ating mga LGBTQIA+ youth ay sila din kasi yung merong entrepreneurial spirit, no? So, lagi, sila din yung parang inaasahan ng mga magulang na maging breadwinner. And so, therefore, hindi sila nakakapagtapos ng pag-aaral or marami din sa kanila ang nagiging working students, no, para suportahan yung kanilang pamilya. So, ang nangyari, sila yung nauna sa mga magkakapatid na inaasahan na mag-contribute sa family income and nawawalan sila ng oportunidad na makapagtapos ng pag-aaral. Let's move on to the next topic po. Nancy, Hi, ma'am. About the ICC lang. Of course, there's a pending intermediary request from the lawyers of the former president. The prosecutor of ICC opposed, filed their position to the intermediary dispute, and they cited, among others, saying that may power that Duterte is family continue to hold positions of power, starting with this Vice President Sara Duterte. And they said, one of the reasons they cited was that they're the Vice President and that they're in reserve colonel and the army with strong links with the police and military. Maybe no what they say that particular reason by the Office of the Prosecutor of the ICC. Okay. So, hindi ko naman nabasa, no? Pero I will rely on your quotes, no? Well, unang-una, we do not deny that I have a position in government in the Philippines. Do I have power or authority? Well, not to a level that we would want to implement our projects and programs. But yes, meron akong katungkulan sa ating bansa. But my power and authority do not extend beyond Philippine shores. So kung saan man yung bansa na may interim release, ay wala tayong say doon at hindi makikinig yung gobyerno doon sa Philippine Vice President. Kasi what you're saying is that yung kind of influence that you have that is to risk being real and substantial from the legitimate interest of people's individuals, particularly sa influence daw ng iyong father. Considering na meron daw siyang associates, including his very own family, may influences pa rin sa Pilipinas that could potentially risk the victims and witnesses, especially yung interest po nila. Ayun po yung sinasabi ng particular. Okay, sige. So, in that case, I do not understand the reasoning behind opposing the interim release because of the position of the daughter. Because right now, he is not in interim release. No, he is detained in in ICC detention unit. Pero vice president pa rin ako. Diba? So, ibig sabihin, kung totoo man yung sinasabi niya, hypothetically, kung totoo man yan, ibig sabihin, meron pa rin akong authority and power ngayon. About witnesses? About the witnesses, I mean, particularly yung influence po ng inyong ama daw po, na nag-extend daw po sa kanyang mga associates, may influence pa rin siya sa political.
including you. Wait, sandali, sir. Lugutan ng ibang press briefing, ha? Basahin ko na yung opposition dahil nahihirapan ako kapag hindi ko siya mabasa yung opposition ng prosecutor. So, erase niyo muna lahat yun. Kasi, follow up na po kayo. Si Anderson kasi ang daming reasons cited ng prosecution action, pero ang hirap na isa-isa hindi mo pa nababasa. Pero, pinag-talk na Vice President of also brought na talagang hinaharang nila ang constituent sa kanila, pero sobrang dami ng simple ng mga resources. Sa'yo, sa family, na kalyado ng family nyo, even yung mga countries na pinili ko yung mga just supposedly kanina. So, also about this, without necessarily needing to look into specifics in the reason side. well, kung as a lawyer, if I am to speak as a lawyer, it's all but natural for a prosecutor to oppose everything that the defense proposes. Kasi yun yung trabaho nila eh. Whether or not reasonable yun, it doesn't matter to them kasi trabaho nila ang hindi magbigay or magparaya sa defense team. As a daughter, anong nararamdaman ko? Well, I am concerned as a daughter. I am concerned that he will not be granted the interim release dahil he is 80 years old. He is not in good health. He's not been eating well, and he needs support from familiar people, and he needs the care of his family and loved ones. Ma'am, sorry. Pwede pa rin daw niya ma-threaten o mag-think PRR is capable of doing that? Noong siya ay Pangulo nga, hindi nga niya trinetan yung mga biktima eh. Pangulo siya noon, meron siyang power and authority. Ngayon pa, nasa loob na siya ng detention unit. And lalo na kapag nasa ibang bansa na siya, na unreachable sa kanya ang mga tao sa Pilipinas. So, it doesn't make sense to say na magkakaroon pa siya ng influence kung meron siyang interim release dahil nung nandito siya sa Pilipinas, naging mayor siya, naging president siya, at even nung natapos ang term niya, hindi niya kailanman tinanong. In fact, ako pa yung paulit-ulit na nagsabi sa kanya na maghanda ka. Si Harry Roque pa yung isang taon siyang hinabol-habol, sinabihan na maghanda ka. So, he never did anything against the witnesses. Other question, Katamilo, Now, basically, yung sinasabi lang ng prosecution, they doubt that the former president will return to the court kapag nasaman siya, kapag kailangan siya ng interim release. First, because they say, they claim na sinabi daw ng pamilya niyo na kinidnap siya. Yun naman talaga yung sinasabi repeatedly. Sabi ng prosecution, hindi naman babalik yung nakidnap sa kidnapper kung may chance siyang umalis na. So, what guarantee can your family give to the court na yung Pangulo, yung dating Pangulo, mag-cooperate pa rin siya with the ICC if he is granted an interim release? Sorry, but I do not understand why the prosecution would oppose the petition for interim release of an accused based on the statements of family members. So, it is clear that he is in court requesting for interim release and signifying that he will comply with all the obligations. I suppose, nandoon naman na lahat yun na nakalagay. Yun yung mga obligasyon na kailangan niyang gawin, nakalagay doon sa kanyang petition. So, ibig sabihin, the accused himself submitted to the power of the courts for interim release and whatever obligations he needs to comply. No? So, kung sinasabi nila na hindi ibibigay ang interim release dahil merong mga statements ng pamilya, it doesn't fall also into the parang reasons kung bakit hindi ibibigay ang interim release. Dapat siguro ang kanilang pinagbabasehan lang ay yung actions and sinasabi ng akusado, hindi at kung ano yung sinasabi ng country where he will be released to. Napakamali na gagamit sila ng rason para ikontrahin ang petisyon ng isang akusado base sa statements ng pamilya. Nasabi niyo po ngayon na
ibalik mo na natin yung safety ng family. Concentrate muna tayo dun sa abuse. Nagkaroon po ba ng declaration si President Duterte na siya mismo, kung magkakaroon na or magagrant ng interim release niya, siya mismo haharap at babalik sa ICC para may demonstration na hindi siya haharap. Likely, ma'am, hindi ko rin binasa, sorry, hindi ko din binasa kasi trabaho ng mga abogado yan ng ICC lawyers, no? So hindi ko rin binasa yung petition niya for interim release. I scanned through it but did not really read with comprehension. So baka nandoon yan because isa yan sa mga obligasyon ng akusado. So imposibleng wala yan doon and imposible na hindi i-guarantee yan na ang bansa kung saan siya papunta dahil they are a party to the long statute. Therefore, kung ano man yung sinabi nila na obligasyon namin, ay dapat ginagawa nila. So, baka number one pa nga yan doon na hinihingi sa akusado at sa bansa kung saan siya papunta. Na he will be available for the court at any time. Last question, Bill. Realistically, how do you think are your chances in securing this release for PR? Handa po ba yung pamilya nyo at CPR sa anumang station? Actually, kami mga bystander lang naman kami as family members. Yung client talaga at yung lawyers niya nag-uusap at nakakaalam kung ano yung chances nila, ano yung strategy nila. So, I think it is best kung si Attorney Nicholas Kaufman ang sumagot kung ano yung chances nila for interim release. At kami, as family members, sinusuportahan namin kung ano yung pag-usapan. Hindi ko pa siya natanong kung handa siya na hindi mag-grant yung interim release. And, well, sa akin lang, as a lawyer, not as a family member, as a lawyer, bakit ka pa naglagay dyan ng provision of interim release sa iyong batas kung hindi mo rin naman pala yan ibibigay sa mga akusado, lalong-lalo na sa isang akusado na 80 years old na at kailangan ng assistant at kailangan ng caregiver. So, parang napakalaking question nun. Mayroong provision for interim release pero hindi mo naman ibibigay sa mga accused mo. And more than that, yung tagal ba na naka-detain siya na nasa pre-trial pa lang is an injustice in itself. Kasi sa ibang bansa, dito sa atin, we have the right to bail. But doon sa ICC and sa statute, walang right ang accused to post bail. And ngayon, meron kang interim release pero hindi mo naman ibibigay. So, parang sinasabi nila na they are for yes, human rights and justice, and yet it is not provided for the accused. Let's move on to the next topic. Hindi, ma'am. Magkaiba talaga sila, ma'am. Sa bail kasi, magbayad ka ng bonds and then malaya ka na. Sa interim release kasi, wala kang babayaran, ma'am. Basta lang merong tatanggap sa iyo na bansa. At magsasabi yung bansa na, yes, we commit to the requirements of the court, and magsasabi yung accused na, yes, I commit to the requirements of the court. Like, for example, 80% sure that they're willing to accept the border message. Ang pagkakaintindi ko doon sa sinasabi ng lawyer, saglit, hindi ko masinungaling. So, no comment. For the countries, kung pinanong pinakapisa for at least anong status ng negotiations. At the same years of the countries. Base na lang sa base naman doon sa filing ng defense team na nakalagay naman sa website ng ICC, merong nakalagay doon na dalawa redacted, na-clear siya. Dalawa yung nakalagay doon sa petition. So, clear yun. Ang kasi nakausap niyo pa si PRRD over the phone, yung pag-uusap niyo yun, may sinabi ko siya na baka hindi niya nakayanin sa loob na makagal sa detention center. Hindi ko siya nakakausap lately sa telepono dahil bumabiyahe ako tapos iba yung cellphone number na ginagamit. So, alam niya yun, kasi si Kitty ang nakakausap niya lagi at pinapasabi ko kay Kitty na pakisabi na ginagawa namin yung mga Free Duterte Now rallies. Move on to the next topic. Let's go. Ma'am,